Sige po, magandang gabi sa inyo diyan. Lalo na sa lahat ng mga OFW saan man panig ng mundo. So sana maging fruitful yung talakayan natin ngayong gabi. Oo naman, Salamat po sa sigurado. muling pag-imbita. O sige po, Sigurado, ikaw. uulitin ko. O sige, uulitin ko yung tanong ko. Sa iyong palagay, siyempre bawat isa sa atin may kanya-kanyang opinion, may kanya-kanyang perception. Pero ikaw, ano ang nakikita mo na magiging epekto nito sa mga OFW na parang minsan makikita mo sa news ng missile basta na lang pinapalipad ng Iran kung saan-saan. Maraming mga OFW sa iba't ibang panig ng Middle East. So anong magiging epekto nito sa mga Pilipino na nasa ibang bansa? At syempre, anong magiging epekto nito sa Pilipinas o sa sarili nating bansa? Okay. Dalawang points po, no, yung nais kong banggitin diyan. Una, sa naging barbarikong hakbang ng Estados Unidos, pinapatunayan po nito na hindi na sumasapat yung mga in place na so-called mechanism sa ilalim ng so-called demokrasya para manatili ang kapayapaan sa buong mundo. So kitang-kita natin yung sinabi ni Vladimir Lenin na ang imperialistang stage ay magre-resulta ito ng giyera. So ibig sabihin no, ganong kalubha yung economic at political crisis ng Estados Unidos. Kaya kailangan niyang manggera. So kita-kita naman ito sa mga pahayag ni Trump. Walang kahihiyang inaamin na kaya sila nananakop o sinabi na ito sa Venezuela dahil kailangan niya ng reserve na natural resources, lalo na itong langis, para kahit papaano makaalpas doon sa kanyang gerang kinasasadlakan. So, kaya po, kung meron mang numero unong mapagsamantala, mamamatay tao, no mananakop, war aggressor, no other than the United States. Of course, may mga bansang independent na pumapalag under the control economically, politically, militarily, and culturally ng Estados Unidos. Katulad ng mga bansang binakbakan niya na, Palestine, Venezuela, at saka Iran. Okay, punta tayo sa Iran. So, ito, wala naman itong pinagkaiba sa lahat. Kaya hindi na hutitindig ngayon yung statement ng US na ni Donald Trump na kaya namin ginigera yan dahil may weapon of mass destruction. Wala na yun, sobrang gas-gas na yun, basurang-basura na yun. No? Kitang-kita na yung kanyang agenda. Okay, ngayon, anong impact nito sa mga OFW? Alam natin na particular dito sa Middle East, halos mahigit 2 milyon, kung di ako nagkakamali, 2.4 million na mga Pilipinos ang naandyan sa iba't ibang Gulf countries sa Middle East. So, since ang posisyon ng Iran ay gigerahin niya or ibabanatan niya ang mga bansa na mayroong military bases ng Estados Unidos. Okay. Ang impact agad nito, maaaring ma-displace at nakakalungkot kasi may namatay na nga tayong kababayan, si Mary Ann de Vera. Nakakalungkot kasi may namatay na. Sigurado magresulta ito ng matinding displacement, no? Matinding takot, matinding trauma sa mga kababayan nating Pilipino. Diyan mismo, no, mga nganib yung kanila buhay. Hindi lang yung mga kababayan natin na OFW sa Middle East. Yung kayo dyan. So, sa area ng Roma at iba pang panig ng Europa ay maaaring maapektuhan ng indirect. Itong mga nasa Gulf area, maaari itong maapektuhan ng directly sa kanilang trabaho. Ngayon, kung maraming mga OFW ang mawawalan ng trabaho, mahihinto sa trabaho or anumang rason dahil sa gerang ito, apektado po yung pamilya dito sa Pilipinas. Tandaan natin na ang milyong-milyong OFW ay milyon-milyon ding pamilya yung nakaasa sa inyo. Kapag nawalan kayo ng trabaho dyan dahil sa giyera, ibig sabihin, gutom ang pamilya sa Pilipinas. Wala kayong ipapadala. Kaya minsan nakakalungkot, may giyera, ang itatanong sa atin ng mga anak natin o kaya kapatid, tay, nay, kailan po kayo magpapadala? So, 'di ba? Kung magiging emotional tayo, naku anak, inuna mo pa yung panghihingi ng pera kaysa pumustahin man lang ako dito. So mga ganong point. But the point is, magre-resulta talaga siya ng kahirapan. Ano naman ang direct impact dito sa Pilipinas? So basically, dahil ang ekonomiya ng Pilipinas ay nakaasa sa ekonomiya ng pinakamakapangyarihang mga bansa sa buong daigdig, sa US, sa Europe,
basically, ang unang impact niyan, tataas kaagad ang presyo ng produktong petrolyo. The fact na tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, ibig sabihin, yung purchasing power ng manggagawang Pilipino na dating mababa na, lalo pa ho siyang bababa. At may projection dito, aabot ng 90 pesos ang kada litro ng produktong petrolyo. So, just kapag umabot ng gano'n, ano? So, ito po, merong mga balibalita na this week, hindi pa ipinipirmi, pero 10 pesos ang inaabangan namin kung 10 pesos ba isang bagsak, no, na pagtaas or utay-utayin in 1 week matapos ang Marso ay tataas ang 10 piso. So sobrang bigat po niyan, no, para sa mga manggagawang Pilipino. Kaya yung giyera na ginagawa ng US sa Iran, direktang tama yan sa sikmura ng milyong-milyong mga Pilipino na OFW, direktang tama yan sa sikmura ng milyon-milyong mga pamilya nila na umaasa, no, sa kanilang padala buwan-buwan. Ganun ho ang impact niyan. Yan yung mga economic So magdudugtong-dugtong na yan. Maaaring mawalan ng trabaho yung iba, magbawas ng trabaho dahil sa giyera, so on and so forth. Yan yung econ issues dyan. Tataas ang lahat ng presyo na bilihin. Ano naman yung political impact niyan? Pwede kasi tayo, yung question na pwede bang gamitan ng missile ng Iran yung Pilipinas? Pwede. Kasi basically, may base militar dito sa ating bansa. Mayroong siyam na EDCA sites sa ating bansa na ginagawang taga-supply ng manpower, armas ng Estados Unidos laban sa Iran. Kaya ibig sabihin hindi kampante ang gobyerno ng Pilipinas na direkta rin tayong birahin ng Iran dahil doon sa base militar. Malinaw naman yung statement ng Iran, no? Sabi nila, alam namin na manggagaling ang inyong mga armas, US, manggagaling ang inyong armas sa mga bansang merong kayong base. And therefore, sa konteksto ng digma, natural kung saan ang gagaling ang forces, saan ang gagaling ang armas, yun ang bibirahin nila. So kaya makikita nyo, ganun ho katuso ang US. Yung mga base militar niya, ginagawa niya yan, mga kolonya sa mga karatig bansa, malayo sa kanyang pisikal na kalupaan. Diba? So, kaya tayo yung mga semi-colonial, mga control na bansa ang magsasuffer ng lahat ng kapalaluan, lahat ng kalokohan, lahat ng pag-barbaric action in return nitong Estados Unidos. Yun po ang immediate impact. Meron pa yang mga detalye, no? Economic and political sa ating bansa. Baka meron ka pa follow-up question? Ang sa akin lang, no, kasi ang nag-decide yan si Trump. Legal ba ang prosesong ginawa niya or illegal? Kasi sige, ang pagkaalam ko kasi, bago mag-decide na sakupin mo ang isang bansa, gerahin mo or what, di ba may approval naman yun ng Congress nila? Dinidesisyonan nila yun bago niya yung gawin. So parang hindi siya dumaan. May mga violation si Trump na ginawa. So tingin mo ba, legal ba siya o hindi ang ginawa niya na parang ganon? Alam nyo Kaploida, minsan sobrang technical nung dapat pagbotohan muna sa Senado ng US o sa Congress ng US bago ang paggigera. Sa akin, anumang panggigera, pagbotohan man yan o hindi ng Congress at Senate ng US, basta yan ay war aggression laban sa mamamayan, pananakop dahil gusto mong sakupin, sa mata ng mga manggagawa, illegal yan. So ano lang yan yung sinasabi natin na meron na nga silang ganong mekanismo na dapat bago bakbakan yung isang bansa, dapat approve by US in Congress. Diba? Hindi niya na ginagawa yon kasi pwedeng doon pa lang tutulan na siya. Will in fact tapos na yata yung botohan sa Senado, mukhang dominante na pumabor ng mga senador kay Trump kasi parang pinagbotohan nila itigil ba yung giyera o hindi, mukhang pabor yung mga senador na huwag itigil. So kaya doon papasok yung punto na okay, pumabor sa kanya ang Senado. It means ba legal ba yan? Sa mata ng manggagawa at mamamayang mahirap sa mundo, nananatiling illegal dahil violation yan sa usapin ng sovereignty and patrimony. At the same time, kung mass murder ang ginagawa ng US Diba? Tapos,
sasakupin ka pa, kokontrolin ka pa. So, nasaan naman ang legalidad and morality sa bagay niyo? So, para sa akin, illegal yan. Hinimay-himay mo, Ka Jerome, kanina yung direktang epekto ng giyerang ito sa mga migranteng manggagawa sa gitnang silangan and at the same time sa mga mahal sa buhay, pamilya na nasa Pilipinas. Direktang epekto. Yung epekto naman ito pagdating doon sa mga tulad namin, hindi naman direktang inuulan ng bomba, hindi naman direktang dinadaanan ng mga kung ano-ano mang bagay na armas na maaaring makapagpahamak sa amin physically. Tulad halimbawa din sa Europa, sa Italia, yung mga nandito sa kapalibutan ng Europa. Ano naman sa tingin mo yung pwedeng maging epekto nito sa aming buhay bilang mga migranteng manggagawang Pilipino dito sa parte ng Italia at sa parte ng Europe? Yes. Alam niyo po, Kap Edwin, ang kinomya ng buong daigdig ay ano tawag dito, globally magkakadugtong. Walang mga bansa na independently by their own, 'di ba? Parang obligado kahit yung mga pinakamayayaman kailangan natin economic trade, 'di ba? Political agreement, although may mga political disagreement. So ibig sabihin, walang bansa ngayon na hindi magkakadugtong. Lalong-lalo na ang buong ekonomiya ng buong daigdig ay nakaasa sa presyo ng produktong petrolyo. Yan ang nagpapagana ng buong mundo. The fact na gustong kontrolin ng US sa pamamagitan ng giyera ang pinakamalalaking supply ng presyo ng produktong petrolyo at interrupted yan sa panahon ngayon, for sure, may impact yan dyan sa inyo sa Europa, sa Italy, sa Roma, at kung saan sa pampanig. Ang immediate impact niyan, same dito sa Pilipinas. No? Tataas ka agad yung presyo ng pagkain, presyo ng kuryente, tubig, no? Yung mga araw-araw na bills na kailangan natin. Posibleng ang transportation magkaroon ng pagtaas, no? Tulad ng rason dito sa Pilipinas, si Senator Gatchalian nagmamalasakit daw sa mga manggagawa. Alam niyo ba ang proposal niya sa Senate? 4 na araw na lang daw na trabaho in 1 week para matipid mo yung 2 araw. Ibig sabihin, ang gusto niya sabihin, makatipid sa pamasahe at pagkain. Pero in 4 days, magtatrabaho ka ng 48 hours forsado ka para makomply yung sabi na sa libang code ng 48 hours a week. So, sabi nga namin, double whammy yan. Tataas ang presyo ng produktong petrolyo, 'di ba? Parang pinapasan nyo sa mga manggagawa yung krisis na hindi kami ang lumika. And therefore, hindi kami papayag na yan. So, ako tingin ko dyan sa Europa, saan man panig ng mundo ngayon, may impact yung nangyayari ngayon sa Iran. So, ang ano kagad yan, economically. So, 2 punto, yung economics, tataas ang presyo ng mga bilihin dahil may economic interruption, it means. Tapos, same din, yung mga bansang merong base militar, no? Hindi rin nakakasigurado na hindi babakbakan ng Iran. So, ganyan po yung nakikita kong impact sa bagay niyan. So, pag nangyari yon, siyempre, dun nga ang direct effect niyan, problema talaga yan ng mga OFW natin na umaasa ng buong buo yung araw-araw na gastusin dito sa Pilipinas. Alam mo, Jerome, ito yung pansin ko lamang, kasi alam mo, medyo masipag din tayo magpasadahan sa social media. Hindi ko lang alam, ano kaya ang pinaghuhugutan ng mga kababayan nating Pilipino na kung saan? Kasi ito, lumalabas kasi dito sa pangyayaring ito, it's between, meron daw good and evil, di ba? Meron silang bad and good dito sa labanang ito. Hindi ko alam, yung kalimitan na sinasabi nila, pabor daw sila doon sa ginagawa ng Amerika at saka ng Israel sa laban sa Iran. Hindi ko alam kung saan nila inuhugot ang mga ganitong prinsipyo at saka yung mentalidad, di ba? Alam naman natin na yung dalawa nag-umpisa, binomba yung Iran. In fact, sa unang bugsuan ng bomba, may 150 estudyanteng, inosenteng civilian na estudyanteng Iranian, binomba yung eskwelahan, patay. Justify pa nila ito. Sinabi nito kung ano-anong fake news pa ang ginagawa nila para lamang ma-justify yung Amerika.
Ano kaya pinag-uugatan nito? Kasi hindi na naman bago ito, Ka Jerome, di ba? Alam naman natin kung paano yung ginagawa ng mga DDS, kung paano i-depensa yung tatay yung nila, kahit sa kung anong katarantaduhan na pinagagawa nito sa buhay, tsaka sa mga kababayan natin Pilipino. Saan ba nagsimula itong mga ganitong klase ng ng mindset? Bakit ano? Kasi diniscuss na ni Kaploide kanina eh. Baka pwedeng palawakin natin. Ako naniniwala ako, nagsimula ito noong 2015 na December hanggang 2016 nung campaign, hanggang sa naging presidente si Duterte. Talagang naging balahura at ika nga inababoy ang tawag dito, moralidad ng mga mamamayang Pilipino. Pati yung mindset, pati sa usaping ganito, yung human rights, yung karapatan ng tao, yung buhay ng tao parang nabaliwala na. Baka Wala may na. sabi niyan, ano ba pinag-ugatan niyan? Well, unang-una po ganito, alam natin na sa mahabang kasaysayan ng pagunlad ng buong daigdig, no? Kasabay yung labanan ng iba't ibang kapangyarihan pang-ekonomiya, kapangyarihan pang-politika, at the same time militar, at syempre hindi nahihiwalay yung bakbakan sa kultura. So sa totoo lang, sa mahabang panahon, ang mga Muslim, mga kababayan nating Muslim o no sa buong mundo ay itinuring na kumbaga iminolde sila sa mahabang kasaysayan ng mga terorista yan, mga barbaric yan. So kaya meron ho talagang malakas na rasismo at kultura na kapag parang pag Muslim, masamang tao yan, no? Parang dito yan sa Pilipinas. Kaya dito tagos din, naalala natin yung kasaysayan ng panahon na yon, ang mga lumalaban para sa tunay na kalayaan ng mga Pilipino laban sa mananakop ay itinuring na mga bandido. Di ba? Na ngayon yung terorista. Na ngayon daw yung terorista, no? Ginawang mga terorista. Kahit na walang aktwal na digmaan at giyera, no, nagpatuloy yan ng labanan sa kultura. Masasalamin yan kaya sa mga eskwelahan, di ba? Pagka ang teacher gustong magpakita ng visual, sino ang masamang tao? Do ipapakita kagad yung mga revolusyonaryo. Ito, mga terorista to. Ipapakita kaagad mga Muslim, di ba? Excuse me, Ka Jerome, na kung tawagin pa nila nung panahon ni Marcos Sr. ay mga Moro, di ba? Mga Moro. Yan. So yan din po, dahil yan ang daladalang kamalayan sa mahabang panahon mula sa pagiging bata. Sa mga pelikula, papakita mga Muslim, mga namumugot ng ulo. Bakit hindi pinapakita dito? Makikita mo kaagad dito, bakit ang US palaging hero sa mga pelikula? Sa mga books na inaaral natin, palaging hero. Kaya naiintindihan ko ho na ang nakasaksak sa kukote ng ating mga kababayan sa Pilipinas, ang tingin nila, masama ang mga Muslim at mabuti ang United States. Well, in fact, ito yung panahon na pinakamadaling magpaliwanag sa kanila. Tulad ng binanggit nyo, Kap Edwin, tingnan natin. Unang question, sino ba ang unang nangyera? Sa Iran, kung sa Iran context yan. Hindi ba't ang US? Namatay ang mga pinakamatataas na opisyal. Namatay ang mahigit 100 bata na walang kinalaman. And therefore, ang US mismo, doon sa rules of war engagement, may malaking violation na. At dahil binanatan nila mga bata, hindi mga military. Di ba? Okay. Isang question yon. Pangalawang question, ano ba yung objective ng panggigera nila? Hindi ba para kontrolin ang Iran? Dahil ang Iran ay number 3 sa pinaka malaking supply ng produktong petrolyo. So ang tanong ngayon, legal ba? Mayroon bang moral ascendancy yung kaya mo gigirahin dahil gusto mong sakupin? Di ba? Iyang ganyang nangyayari sa Estados Unidos, hindi kasi yan malaganap na itinuturo. So nananatili na ang kultura sa buong mundo, kahit dito sa Pilipinas at hanggang sa buong mundo, ay kultura na kontrolado mismo ng mga imperialistang bayan kasama ang US. Kaya ganun mag-isip yung ating mga kababayan. Simple lang ang pang-debunk dyan, no? This time may gera US at Iran, apektado tayo. No? Apektado tayo. At kung direkta nating maipapaliwanag yan, diretso sa sikmura ng ating mga kabayan, unti-unting mawawasak sa kanilang kamalayan
no, yung pagiging kuno na peacekeeper ng US, pagiging hero kuno ng Estados Unidos, no? At maiintindihan natin na hindi pala masasama ang mga Muslim, no, sa kabuuan. Kahit naman sa mga Christian may masasama, 'di ba? Kahit naman so but the point is, wag i-project na ang mga Muslim ay mga terorista, mga kaaway. Ang Iran ay simple lang naman ang sabi ng Iran, wala kaming weapons of mass destruction. Nag-inspection ng UN. Ang gusto lang naman namin ay peaceful na mga bansa. Ayaw lang namin makialam ang Estados Unidos dahil rights namin ito. O bakit hindi maibigay yun? Ba't bigay-girahin sa ganung bagay? Oy, follow up lang. Sige, follow up lang kasi nag-research ako, no. Parang naging curious ako. Ano ang reason bakit inaatake ang Iran? Kasi pag ang isang bansa ginigera nila ang isang bansa, so willing sila at gusto nila na masakop yan. So nag-research ako. Ang Iran, bali, is globally energy powerhouse talaga sila. Silang may pinaka-largest reserve sa mga natural resources and natural gas kag petroleum. Ranking among top 15 when it comes sa mineral rich talaga sila. So, ibig sabihin, ang Amerika kaya ngayon nananakop, it means wala na silang mga resources. Kasi nakaraan lang yun, di ba, ang Venezuela? Inano rin nila, kinidnap rin nila ang pinuno noon. So, dahil may pakay rin sila doon kung bakit ginawa yun. So, bakit ginagawa ito ng US? Ibig sabihin, bankrupt na ang US, wala ng resources ang US, kaya nananakop na sila sa mga bansa na pwede nilang pagkukunan ng mga energy, mga natural gas, or petroleum na parang yun ang tingin ko, wala na silang resources, kaya ginagawa nila na sakupin at kontrolin ang ibang bansa. Yun ba? Meron silang resources, pero kulang. In fact, ang US ngayon, ang isa sa numero unong nangungutang. Bilyon-bilyon dolyar ang utang nila sa China. Ang ibig sabihin, nakabaon ngayon ang Estados Unidos sa napakatinding pangungutang, no? At hindi kumbaga kulang yung kanilang nakukuha para mag-recover ng kanilang mga gastos, no? Ngayon, ayaw nilang, kumbaga, kailangan nila itong gumamit ng mga katanggap-tanggap na dahilan sa buong mundo para sakupin at kontrolin yung mga bansang mayayaman sa natural resources, no? Katulad ng Iran, katulad ng Venezuela, no? Na mayayaman sa natural resources at iba pang mga bansa sa Middle East, no? Kailangan nilang gumawa ng katanggap na dahilan para lamang masakop ito. So, ang pinaka-tinatanggap na dahilan ng buong mundo, one, kaya gigirahin kasi nag-supplier ng droga. Yan yung ginamit nila sa Venezuela. Sa Venezuela. Pangalawang rason nila sa buong mundo, kaya gigirahin kasi ang Iran kasi may weapons of mass destruction. Yan din ang ginawa nila sa Iraq. Panahon ni Saddam Hussein. Diba? Dinurog nila ang Iraq. Pinatay si Saddam Hussein. Sabi ng UN, walang weapons of mass destruction. Wala namang accountability ang ginawa ng US. In fact, genocide yun, pagpatay yun sa ano. Ano ba nangyari? Hindi nga humingi ng paumanhin ang Estados Unidos. Diba? Walang kumbaga merong may tinatawag nating merong impunity ang Estados Unidos. Dahil sa mahabang panahon, ipinustura nila yung kanilang sarili na peacekeeping force, pinakakapangyarihang bansa. So sa ganitong panggigira, ito rin yung ginagamit nila para takutin ang buong mundo na kapag nilabanan ninyo ako, no, ito ang mangyayari sa inyo. And therefore, kung ikaw ay mahinang leader ng kada bansa, susunod ka na lang sa kung ano ang gusto ng US. Simple lang naman ang gusto ng US, sumunod ka sa kanyang economic policy at saka military policy. Diba? So, bakit ginagawa yon? Again, para unti-unti silang makawala doon sa kanilang napakalubang economic crisis sa kasalukuyan. Maraming mga Amerikano ang walang trabaho. Nagrereklamo ang mga Amerikano na mataas ang presyo ng mga bilihin. Nagrereklamo ang mga Amerikano na patuloy na lumiliit yung serbisyo sa kanila. So, yan ang mga dahilan kung bakit
ganito karumal-dumal, no, kabarbaric ang Estados Unidos. In fact, ang mass murderer, no other than the United States, lalong-lalo na ito si Donald Trump. Pareho ang attitude niya tsaka si Duterte. Oh. So, Kaya nga. bago tayo pumaling doon sa usapin ng epekto ng gerang ito sa ating mga manggagawang migrante sa buong kapuluan, and at the same time sa Pilipinas, ibalik natin doon. In short, doon sa sinabi mong baon sa utang ng Amerika, tulad din ng malalaking bansa, lumalabas ang paggawa ng giyera na ganito na pinapasukan ng Amerika, it's more of a business, di ba? Isa ito negosyo. Dahil alam naman natin na, tulad niya sinabi, almost 2 to 3 billion dollars na agad ang ginastos nila. Yung mga nasirang gamit, missiles na ginamit, almost 2 to 3 billion na in a short period of, wala pa isang linggo eh. Ngayon, kung tatagal dito ng 3-4 na buwan, aba, ay trillion dolyar mas ano dito. Pero alam nila, may computation na sila na kung makukuha nila ang Iran, aba, tulad ng ginawa nila sa Venezuela, yung mga business friends ni Donald Trump na mga oil conglomerate, papasok, ahawakan, doon nila babawiin ngayon yung ginagastos nila sa gera. Pag nakuha na nila yung natural resources ng bansang Iran tulad ng ginawa sa Venezuela at sa marami pang bansa, di ba? Tama po. Bukod pa sa yung mga bansang nagdidepende sa kanila tulad ng mga Arab countries na para masabing maging safe sila, bibili sila ngayon ng armas sa Amerika, bumibili sila ng mga missiles, kung ano pang aeroplano. Talagang negosyante ang Amerika na sa pagnegosyong ito, hindi nila iniisip yung interes at kapakanan ng mga ordinaryong tao, hindi lang ng Amerikano, kundi ng buong mundo. Kahit sino masagasaan nila, basta sila ay kikita at makuha nila yung interes nila. Di ba ganun yun, Jerome? Tama po. Sa panahon pa lang ng pagsulunsad ng giyera, kailangan nilang gumawa ng giyera para kumita. During the war, alimbawa, bakit ba sobrang yabang nitong Netanyahu, itong Israel? Wala namang pinagyayabang to. Bakit? Kasi ang supply ng armas lahat pandigma nagagaling sa US. Okay? Kaya malakas ang loob. May galing din dito sa Italy, Jerome. May galing din dito. Hindi ho yun libre. Hindi yun libre. Binibili yon ng gobyerno ng Israel sa Estados Unidos at iba pang mga bansa at ang pinambibili doon yung people's money through taxation. Kaya biktima, parang ganito lang yan. Ibig sabihin, kumikita yung mga negosyante sa pamamagitan ng pagbebenta ng armas, pagka natalo pa nila yung bansa, pang matagalang negosyo at kita yon. Di ba? Parang ganito lang kasimple. Dahil ang mga pinambibili nilang armas pandigma ay galing sa people's money through tax. Parang simple ganito eh. Bumili ka ng barel, bala at saka barel, tapos pinahawak mo sa iba, ikaw yung babarilin. Kasi people's money yun eh, di ba? So, yun yung ini-expose natin na ang people's money sa pamamagitan ng tax, dapat kaya kinahandle yan ng gobyerno para ibalik sa anyo ng serbisyo. Eh hindi eh, pinambibili ng armas. Di ba? So, maibalik natin sa issue ng interest ng mga manggagawang Pilipino na direktang apektado nito. Kasi nabalitaan natin sa mga mainstream media, meron daw inilabas na tawag dito na statement ng Pangulo ng Pilipinas according dito sa tanong ni Kapnim Pasanigan na kung saan tinatanong niya, magkatotoo kaya ang ipinangako ng gobyerno bibigyan ng 150,000 pesos ang bawat OFW na ma-repatriate o umuwi sa Pilipinas galing sa Middle East dahil sa giyerang ito? Magkatotoo kaya? May realidad kaya ito? May budget kaya ito? Ang bihira naman po. Hindi na kayo nasanay sa gobyerno ng Pilipinas. Hindi lang yun sa panahon ni Marcos. Pinangakuan na nga kayo, gusto nyo pa mangyari. Biro lang po. Lahat ng yan ay lip service lang. Kung meron mang nabibigyan selective, hindi lahat ng OFW. Halimbawa, ang unang posisyon dito nung March 2, pinangunahan kagad ng KMU yung rally laban diyan sa March 3, nagkaroon ulit ng rally sa US Embassy. Ano yung call natin? Ito, war of aggression, dapat itigil yan. Ngayon, may call din tayo sa gobyerno ng Pilipinas. Bongbong Marcos, ngayon pa lang, gumawa ka na ng mga konkretong plano paano tutulungan
sasagipin ang mga milyong-milyong OFW na bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas nasa panganib ngayon. Ano ang sagot ng gobyerno ng Pilipinas? Okay, magmo-monitor kami. Diba? I-monitor lang daw kayo. Pangalawa, yun nga, kapag balik nyo raw sa Pilipinas, meron namang livelihood assistance. Tingnan natin yung maraming OFW na dito sa Pilipinas. In fact, maraming mga migranteng OFW na displace hindi lang sa giyera, lalo na ngayong may giyera. Kasama kaming nagrarally sa OWA, no, sa DFA para ma-claim yung kanilang sinasabi na yan. So, ako, napakahirap i-claim, selective yung nakaka-claim. Yan po ay mga pangakong palpak ng gobyerno ng Pilipinas sa mahabang panahon. I doubt na 150,000 ibibigay yan sa kada ulo ng OFW na uuwi. Yun nga lang ang sagot. Hanggang ngayon, monitoring lang yung gagawa nila. Kapag ka magpapari-apartheid, sinasabi lang ng gobyerno ng Pilipinas, ay sorry kasi nakasara yung mga biyahe ng eroplano. So kaya kung ganun ang tindig ng gobyerno ng Pilipinas, monitoring, nakasara, bahala ka na OFW, sa panahon ng giyera, iligtas mo yung sarili mo. So parang ang gustong isad na naratibo ng gobyerno ng Pilipinas, gustong-gusto namin kayong tulungan. Kaya lang, walang kapasidad tumulong. Walang kapasidad tumulong. Pwede nga sabihin natin nila, Kaploida, may capacity sila eh. Pero nakasarado nga ang mga airport, anong gagawin namin? Oo. Di ba yung ganon? Oo. Walang lilipad na aeroplano. Di ba? So, ang ibig lang sabihin noon, bahala ka OFW, isinip pa yung problema, pinapasan pa sa inyo ng mga OFW. Doon sa mga directly may impact doon sa giyera at saka yung mga relatively malalayo ng kaunti pero mayroong indirect impact sa pamamagitan ng economic disruption at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaploida, bago ka't magtanong, itutuloy ko lang yung komento ni Cap Jerome tungkol dito sa 150,000. Sino ba namang, ilan ang porsyento ng migranteng Pilipino na apektado ng giyera sa Middle East ngayon ang gusto namang umuwi? Sa totoo lang, yung mga kababayan natin migrante sa Middle East, kahit na umuulan ng bomba sa mga bubungan nila, ayaw pa rin nilang umuwi dahil alam nila wala namang kinabukasan sa Pilipinas. Isang tabi natin yung 150,000 dahil kung tutusin, baka mga 2 buwan lang nilang sahod yan. After ng 2 buwan, paano mo nga naman bubuhayin yung pamilya mo sa 150,000 for a long period of time? Samantala kung isusugal mo lang buhay mo, dito ka na lang, kahit umuulan ng bomba, may pag-asa, baka matatapos agad, or at the same time, pwede pa magtrabaho kahit paano may pangkabuhayan. Dahil sa Pilipinas, ang nabubuhay lang na matiwasay, yung mga magnanakaw sa flood control, yung mga corrupt na politician, congressmen, senator, at saka yung mga nasa Malacanang at ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH, di ba? At marami pang iba. So bakit nga naman ako uuwi pa? Hindi na. Susugal ko na ang buhay ko. Dito, baka kahit pa paano, matapos ang giyera, tuloy ang trabaho ko, tuloy ang remittances ko sa pamilya ko, di ba? Dahil sa Pilipinas, tulad na sabi ni Duterte nung una na may COVID, pwede naman kayong umuwi dito, mangubra na lang kayo, di ba? Yun lang kaya nilang ibigay. Maliban doon, wala na di ba? O, Kaploida, kung may tanong ka, please. Hindi ba kung papalaliman natin buong pagdamag, hindi tayo maubusan ng tanong sa gera na yan. Maiba tayo. Ka Jerome, last Friday lang natapos ang confirmation charges ni Duterte. Sa palagay mo? Ano ang tingin mo sa bagay na ito? Isusunod ko na rin ang tanong tungkol sa impeachment ni Sara. So, bali, siya? Sufficient in substance forms. Okay siya. So, ano ang magiging reaction mo sa dalawang bagay na ito? Ano ang tingin mo? Sa confirmation charges ni Duterte, magtutuloy-tuloy ba ito? Makakamtan ba talaga ng mga biktima ni Duterte ang totoong hustisya na matagal na nilang hinahantay? Pangalawa, si Sara Duterte, ano sa tingin mo? May pag-asa ba na manalo o maipasa ito sa Senado at magtuloy-tuloy ang impeachment niya? Or in general, paano mo siya ilalarawan?
Sige, ganito po. Yung confirmation ni Duterte doon sa kaso, ang malaking bagay na yon, one step yon para sa paghahanap ng justice. Diba? Siyempre gusto natin makonvict siya para pagbayaran yung kanyang mga kasalanan sa taong bayan. Yun naman yung gusto natin. Kaya ibig sabihin sa process ng confirmations ay kumbaga nakasuntok na tayo ng isa, no? At ituloy-tuloy pa nating i-engage yan at mag-expose hanggang sa makamit natin yung conviction bilang parusa at doon pa lang magkakaroon ng justice yung kanyang mga biktima dito sa Pilipinas. So ano yan? Positibo yan, no, sa pananaw natin. At hindi lang ang nagtulak niyan ay kaming mga Pilipino na nandito, kung hindi kabahagi kayo niyan diyan sa iba't ibang panig ng mundo na biktima yung inyong pamilya, no? At tumulong at any capacity at any level para dito magtuloy ang kaso doon sa confirmation ng mga reklamo laban sa kanya. Okay. In the case of Sara Duterte sa impeachment, okay, tapos na yung hearing sa forms and substance, sufficient pareho. Ang ibig lang sabihin nito ay gumugulong yung hustisya. Again, hindi ito dahil ginusto ni Marcos, kung hindi ito ay produkto ng kilusang masa sa Pilipinas, mass movement, mga mahihirap ang nagtuloy. Kaya napupuwersa yung reaksyonaryong Kongreso na dinggin yung impeachment complaint laban kay Duterte. Of course, meron itong political color. May political agenda rito ang mga Marcoses, no? Kaya nagtutulak ito. But then again, push ito ng So yung pangyayari na yan ay gusto natin pabilisin na yan, mag-decide na kaagad ang Congress, magbotohan na sila at immediately ipasa ito sa Senado para mag-convene ang Senado as an impeachment court or impeachment trial para papunta sa pag-convict kay Sara Duterte. In fact, ang dami pang option ni Sara eh. Pag naramdaman niya na makukonvict siya sa Senado, malamang magre-resign siya. Walang other option. Kasi pag na-convict ka sa Senado, hindi ka na makakatakbo kahit kailan. Oh, yes, sir. Dahil may intention siyang tumakbo, ang kapal na mukha eh. Nag-anunsyo sa gitna nung kasagsagan ng impeachment, no? Kasagsagan confirmation charges ng tatay niya. Charges ng tatay niya, nag-anunsyo na tatakbo bilang presidente sa 2020. Diba ang kapal na mukha? Kaya balik tayo sa impeachment, pag natansya niya na makukonvict siya sa Senado, bago pa makonvict, magre-resign siya dahil desidido siyang tumakbo sa 20. Pero palok ka, Jerome, para idugtong mo. O magre-resign siya para hindi siya makonvict sa Senado. Pero meron siyang kasong naka-file sa ombudsman. So anytime, di ba pwede ang ombudsman mag-issue ng sinabing impeachment, tatanggalin ka lang sa pwesto. Yun lang naman ang objective noon. Kapag natanggal ka sa pwesto, pwede kang kasuhan ng criminal case. So kung matanggal ka na sa pwesto, maghihiring na lang yung sa ombudsman kasi ang ombudsman okay. mga nasa pwesto, mga nasa nakaupo sa gobyerno yung complaint na yan. Of course, kung may criminal case yan, pwedeng i-repair sa mga regional trial court para magpatuloy. But then again, ang objective ng impeachment, alisin ka lang sa pwesto. Yun lang yun. So kapag nangyari kay Duterte na hinintay niya in-impeach siya, nag-trial lang Senado, naramdaman niya, dahil interesado siyang tumakbo, hindi niya ihintay na makonvict siya, magre-resign siya. Kapag nag-resign siya, papahintulutan pa rin siya ng konstitusyon na makatakbo sa 2028. Oo, dahil atat na atat siya. Kasi ang tingin niya ay love pa rin siya ng mga Pilipino. Hindi na totoo 'yon, no? hindi si Sara Duterte ang option na sa 2028 ng mga Pilipino. Alam naman namin, una, corrupt siya. Pangalawa, yung pamilya niya, mass murderer. May tatay niya nga nakakulong hanggang ngayon, di ba? So, barumbadong karakter ni Sara Duterte, ano maghahanapin natin sa leader na yan? Hindi yan yung leader na kailangan natin para unti-unting magbago yung kalagayan ng ating bansa.
Ito lang napag-usapan natin yung impeachment at kung ano-ano pa. Shout out kay kasamang Demetrio Bong Ragodor Rapanan. Balae, for the first time, pupurihin ko si BBM. Baka doon sa mga naniniwala na medyo minamaliit ang kapasidad ng ating presidenteng Bongbong Marcos Jr. na tila ba nagpapabaya siya sa mga pinagagawa ng pamilya Duterte. Ako personally, naniniwala ako na maraming opsyon na ginagawa ang gobyernong ito para ma-eliminate itong si Sara at itong pamilyang ito. Nagawa nga si Duterte na ipakulong padala sa The Hague nang walang kalaban-laban. Tapos uti-uti na yung mga kaalyado, kita mo naman, nagtatago yung isa doon sa sa Austria, yung mataba na akla. Tapos kung sino-sino pa na mga isolated ngayon. Kaya naniniwala ako na yung impeachment, isa lang yan sa opsyon. At naniniwala rin ako na hindi pwedeng hindi makulong si Sara Duterte at mapanagot sa kanyang mga kasalanan bago mag-2028. Dahil alam ng pamilya Marcos yan, delikado sila pagka nakalusot yan sa 2028. Delikado sila dahil nung sumigaw si Sara na ipapapatay, capable ng pamilyang yan, di ba? Jerome? May track record yan sa pagpatay. Oo, capable Tabi nga yung pinapatay ng tatay niya di ba? Proud pa nga na may nihulog daw siya sa helicopter, kung ano-ano. Kita naman natin kung paano pinagsusuntok ni Sara Duterte yung sheriff ng court sheriff at kung ano-ano pa, di ba? Kung paano wala siyang respeto sa Senado, sa Kongreso, sa mga pulis at sa batas at kung ano-ano pa. Kaya alam ni Presidente Marcos na hindi pa pwedeng mangyari, di ba? Meron pang sige, Kap Lloyd. Hindi, kasi may mga reaction ba may nababasa ko sa Facebook na nagte-trending siya na kung hindi daw si Duterte kung hindi daw si Duterte nakakulong ngayon, malamang walang gera. Parang hindi ko maintindihan talaga. Jerome, ewan ko ano bang dapat gawin. Bakit pag DDS supporter, parang alug-alug ang mga utak? Bakit kahit doktor, yan nababasa mo, doktor, nagiging unreasonable, kahit attorney, nagiging unreasonable. Bakit ganun? Tama yung sinabi ng isang abogado sa The Hague na grabe ang virus na lumalaganap mula nang si Duterte ang maging presidente, no? Nawala ang respeto, nawala ang pagiging decente, nawawala ang dignidad, kredibilidad. Ano bang meron kay Duterte na hindi ko talaga maintindihan? Dati ang pagmumura, mahihiya ka pag nagta-type ka sa Facebook, mahihiya ka magsalita ng PI, parang hindi mo kayang banggitin siya. Pero ngayon, ordinaryo na lang siya na mababasa mo sa Facebook. Ano ba talaga si Duterte? Ano bang klaseng tao siya na parang niyuraka na ang Pilipinas na wala ng moralidad, naturingang congressman, balasubas, walang respeto sa kababaihan. Parang normal na siya. Ang mga mali ngayon, normal na nangyayari na parang okay lang. Anong klaseng bansa ba? Anong klaseng presidente ba yung Duterte na yan na parang hindi ko maintindihan. Ewan, sino kayang pwedeng magsabi sa akin na kaya siya ganyan dahil ganito. Hindi ko makuha ang angkop na salita. Baka may sagot si Jerome sa tanong mo, Kaploy. Okay. Dalawang bagay po. Una, di ba, talagang ipinapakita na ang ruling elite, siya yung pinakawalang hiya. Diba? Siya yung nagsasabi na bawal ito. Tama yan. Siya yung nagsasabi na bawal ito, pero pag sa mga mahihirap, pwede. No? Pag sa mahihirap, hindi pwede. Kailangan disente ka magsalita, pero pag sila, pwede. Diba? Pangalawa, kung nakikita na ho natin ito yung pagkakataon na itong kawalang hiyaan nila, gamitin natin paunti-unti na isipin natin ang mga Pilipino na ayaw namin ng walang hiyang leader. So carefully mamimili kami sa susunod na panahon. Sino ba yung mga leader na pwedeng merong moral ascendancy, merong malinaw na pagtindig sa interes ng taong bayan. So yun yung ating kumbaga educational siya, no? Educational talaga siya.
sa ating mga kababayan. Ganun natin siya sa tignan. Of course, ako naniniwala ang pinaka-aggressive lang naman yung mga ilan na nakikinabang sa sistema ni Duterte. Pero yung mga biktima niyan na napakadami, no, ay against siyempre sa mga pinagagawa ni Duterte. Wala namang tatanggap na mabuti ang pagmumura. Habang tinuturuan mo yung mga kabataan na dapat magalang kayo, maririnig nila yung presidente nga nagmumura Wala nga kinikilalang Diyos 'di ba? Minumura pa ang Diyos. Diyos ko. Minumura pa ang Diyos, tas ngayon nanghihingi ng prayer rally para daw 'di ba? Baliw Maputol kita. Balik tayo dito sa usapin ng impeachment. Nabanggit ni Kap Lloyda, tinanong niya sa'yo kanina, ano yung opinion mo? Ano sa tingin mo kahihinat na nito? Yung maikling sagot lang, ma-impeach ba ito o hindi? Sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado, yung Kongreso mukhang sa tingin ko lulusot ito, ma-impeach ito sa Kongreso sa lower house. Pero sa Senado, na medyo mahigpitan pa ang laban, sa tingin mo ba masisipa talaga to bilang Vice Presidente o mag-resign tulad ng sinabi mo? Yeah, tama. Sa House, ako confident ako sa House na may impeach siya. Kasi sa Senate, ang trabaho niya i-convict 'Di ba? So, dahil medyo nag-a-align pa ang mga senador, no? Pero ako tingin ko, straight to the point, makukonvict yan si Senate. Kasi yung mga senador, mag-a-align yan kung ano yung pabor sa kanila 'Di ba? Sa kanila, lalagaan din yung political career. Pero ako tingin ko makukonvict si Sara. Sa tingin ko nga rin kasi nakikita ko kung paano gumalaw din yung gobyerno, kung paano ini-eliminate na yung mga oposisyon na pwedeng bumoto no sa impeachment. Tulad halimbawa ni Bato, nawawala na. Si Bongo isang araw magtatago-tago na rin yan, di ba ka? Tapos itong si Boy Muso ng Bulacan, malamang makulong yan, di ba ka? Pati yung si Estrada at saka si Cheese, 5 yan. Pag nawala yan 5, posible yung 2/3, di ba? Di ba? Posible yung 2/3 dahil yung mga bilyang lumalaro yan dahil yung negosyo nila tinitira na rin ngayon di ba? Ng Security Exchange Commission. Ibig sabihin, habang kinukusin yan, may pressure yan. Pabor yun sila sa nakaupo. Lahat siya konektado yun sa impeachment. Protection sa business nila. Lahat ng galawang yan may konektado yan sa impeachment. Di ba? Kaya naniniwala ako, pwedeng mangyari nga yung sabi ni Ka Jerome. Ka Jerome, bago lang tayo mag-proceed, gusto ko lamang i-acknowledge yung mga nakasama natin ngayong gabi, si Ma'am Janet Santiago, si Kap Nim Pasanigan, siyempre yung ating mga taga-Bologna, si Kap Ditch Centenio de Jesus, si Kap Jean de Jesus, siyempre yung mag-asawang Edu del Carmen, ating direktor, at saka si Tita Cressy, si Kap Rene, ang partner ko na dyan sa Caserta, si Ma'am Joy Villanueva Alvarez din ng Bologna, si Ma'am Chris Marie Saldivar, at saka yung aking kababayan, si Kuya Manny Alcantara na nakasama ko sa United Laboratories noong unang panahon, yung classmate ko na si Bia Amore, at saka si Kap Gloria Gadula Castillo, nanonood din siya. Marami pang, yung mga hindi po namin nakita dito, sa aming monitor, pagpaumanin mo, pero kami po nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay at panonood ng Ugnayan sa Himpapawid. Kap Lloyda, follow-up question kay Kap Jerome. Isa pa na ang kini-question ko, si Bato ilang buwan nang hindi pumapasok sa work, di ba? Hindi na nagre-report sa Senado. Siya ba pwede yang tanggalan ng sahod? Kasi may mga may mga pidap sila. Pwede ba tanggalin na? Pwede ba o may chance ba na matanggal ang mga benefits na ibinibigay sa kanya? Pwede ba yun? Sa mundo ng mga, kahit sa legal na pagtingin, Kap Lloyda, napaka-unfair naman na susweldo ka nang hindi nagtatrabaho. Diba? Wala namang ganun Diba? Sa mga sa mga ordinaryong mamamayan, no work, no pay. Pero siya sa Senado, ito nga yung masama kasi matagal na nating challenge ang pamunuan ng Senado, si Senate President Tito Soto. Ilang buwan nang hindi pumapasok. Dapat wag nang paswelduhin, tanggalin lahat ng mga benepisyo sa kanya. Kasi hindi naman siya nagtatrabaho. Kami nga mga manggagawa Kapag hindi pumasok malamang maawol ka
tanggal ka, ang sama pa ng record mo. Samantalang ito, senador na ginagamit bilang mataas na opisyal, maglilingkod sa taong bayan, hindi naman pumapasok, sumusweldo. But then again, ang posisyon dyan kasi ni Soto, dapat may magreklamo. No? Eh, saan manggagaling yung magrereklamo? Hindi sa amin kung hindi sa kapwa senador. Eh wala namang gustong kapwa senador na tumaya. Eh sabi namin hindi kailangan senador ang magreklamo kasi yung sweldo ninyo nanggagaling sa amin. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Kutsan lalaki ng sahod ninyo samantalang kami nagtitiis sa minimum wage. Diba? 300 million per year. Para lang sa kaalaman ng mga taga-subaybay ng Ugnay sa Impapawid, si Senator Bato de la Rosa po na nagtatago na sa nakaraang 3 buwan, mahigit 4 na buwan, siya po ay patuloy na sumasahod ng 300,000 pesos a month. Yung kanyang buong pamilya na staff niya, Senate staff, ay sumasahod ng 1.167 million a month. So in short, yung buong pamilya ni Bato, siya na senador at yung kanyang staff na anak, pamangkin, bayaw, hipag, ay sumasahod sila ng halos 1.5 million pesos a month habang si Bato ay hindi naman ginagawa kanyang trabaho. Nagtatago sa batas, di ba ka? So, At ganun po. Kasama po kayong mga OFW. Kasama kayong mga OFW sa nagpapasweldo kay Bato pero hindi nagtatrabaho. Totoo yun. Totoo yun. Kaya yun ang mabigat. Kaya bukod pa yung mga allowances dyan, Ka Jerome, ha? Kasi may mga travel expenses pa mga yan. Oh. Kaya po bulok na bulok yung sistema ng ating lipunan. Kaya kailangan talaga, ultimo sa sistema, kailangan magkaroon talaga ng social change paunti-unti. Ang daming pera ng Pilipinas to, kung tutuusin, no? Ang daming pera pala ng Pilipinas. Isipin mo lang sa safe house. Sa safe house lang ni Sarah nagre-rent ng 500,000. 500 ano yun? 500 million ba yun? Ang nagre-rent sila ng ganun. Ilang bahay na yun na pwedeng ipatayo para sa mga nawalan ng bahay tuwing may kalamidad. Grabe pa ang yaman pala ng Pilipinas. Dahil ang dami lang nakakalula nga di ba? Nakakalula, gumastos siya ng 11 million a day. Naalala niyo yan sa 125 million. Sa 125 billion, 11 days lang? Ay, grabe. Matindi. Samantalang tayong OFWs, kahit paanong gawin natin kudkud dito sa susunod 20-30 taon, hindi tayo makakapag-ipon ng 11 million sa bulsa natin, di ba, Kaploida? Gusto ko sabihin sa ano yun sa ano lang yun, imagination. Parang sa Congress ba? Imagination. Premonition. Kap Jerome, gusto pa man namin ituloy at talaga namang alam naman natin na unang-una maraming salamat na lagi kang available every time na ikayabalahin namin. Lagi ko naman sinasabi, napakapalad ko every time na mag-guest ka dito. Halos kami dalawa ni Kaploida, lagi nakakapag-interview tayo. Lagi ka namin lagi ka namin Kaya alam mo ba, kaya kami natutuwa pagka napapatsempo ka sa amin dahil talaga namang alam namin na very productive yung mga sinasabi mo at yung ibinabahagi mo sa ating mga taga-subaybay. Marami kami natututunan sa'yo. Ngayon, dahil dumating na tayo sa punto na medyo malapit na tayo sa maximum limit ng ating oras, ano yung mensahe mo sa ating mga manggagawang migrante na apektado ngayon ng takot, pangamba, paghihirap, na kung saan inuulan ng bomba at kung ano-ano pa, apektado ng giyera sa Middle East? Ano yung mensahe mo sa kanila? Sa amin, medyo okay pa lang kami dito, kaya pa. At hindi pa naman kami, pero talagang hirap na rin kami dito. Paano masigit yung mga kababayan natin nandiyan sa gitna silangan? Meron tayong isang taga-subaybay dito, yung kaibigan ko, ang kapatid ko, si Lay Ebonski na nasa Bahrain. Talagang sila hirap na hirap. Nandun yung pamilya niya. Hindi nila alam kung saan sila magtatago. Habang puno ng pangamba at inuulan ng bomba yung lugar nila. Ano yung maibibigay mong mensahe sa kanila bilang mga manggagawang migrante at ikaw bilang representante ng mga manggagawa sa Pilipinas at buong mundo? Unang-una po, ang mga kababayan natin, lalo na yung nasa Middle East na direktang apektado ng giyera, mag-iingat po kayo palagi. No? Palagi ho kayong nakamonitor
At alamin niyo ho yung mga lugar kung saan ay ligtas. No, talagang medyo nakakapag-alala po. Ako din ay may kapatid na OFW, no? So talagang araw-araw akong kinakabahan. At any rate, kami dito sa Pilipinas naman po ay walang tigil na nangangalampag sa gobyerno ni Bongbong Marcos para magkaroon ng mga konkretong hakbang ang gobyerno ng Pilipinas kung papaano kayo matitiyak ang inyong mga kaligtasan. So kaya ibig sabihin tulungan po ito sa pagitan ng nandyan sa aktual na tinatamaan ng giyera, araw-araw nangangamba. Alam ko ho hindi madali yung pinagdadaanan ninyo, mahirap no, may mga anak, may pamilya, may trabaho iniisip, pagkain at iba pa. Napakatinding trauma ho niyan. Sana malagpasan natin ito at syempre po tuloy-tuloy kaming mga ngalampag sa gobyerno ng Pilipinas para maayudahan ho kayo at siguro tuloy-tuloy lang tayo magsabi kung kinakailangang mag-repatriate. Alam ko may paraan kung mga sarado man ang airport, may pwedeng gawin siguro. Pakipag-ugnayan. Tapos yung mga natin, yung mga migrante chapters natin sa iba't ibang panig ng mundo, mangala po tayo ng mga data, makipag-ugnayan tayo para mabigyan nyo kami ng mga konkretong data sa Pilipinas na makakatulong para kalampagin ang gobyerno ni Bongbong Marcos at magkaroon ng mga konkretong suggestions. Kasi wala naman hong nasa mahusay na katayuan para mag-suggest kung paano kayo mananatiling ligtas kung hindi kayo mismo nanahan dyan. So kami ay makakatulong batay sa inyong informations na ibinabato sa Pilipinas. Okay, once again, bilang panghuli po, ako ay lubos na nagpapasalamat sa halos isang oras nating talakayan naman, palitan ng mga puro-puro at importante po ito para maintindihan natin ano ba nangyayari sa mundo, ano ba nangyayari sa Pilipinas, paano ba umaaksyon ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya ako po ay palaging excited sa tuwing maiimbita dito kahit na po ito ay madaling araw sa Pilipinas pero huwag kayong mag-alala. Kakayanin ho natin ito pare-pareho. So maraming salamat sa ating mga kaibigan, kapatid, kamag-anak ng OFW. Mag-iingat po kayong lahat diyan sa ibayong dagat. At titiyakin natin na makakaraos din tayo sa pamamagitan ng sama-samang tinig at pagkakaisa sa ating bansa at sa buong daigdig. At maraming salamat ka, Jerome, sa walang sawang paglaban para sa interes ng mga manggagawang Pilipino. Para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, tignan po ninyo itsura niya si Ka Jerome dito sa ating screen, sa TV, sa mga monitor. Siya po yung lagi ninyong nakikita sa mga radyo, sa TV. Siya yung harapang nangunguna, sumisigaw, naggagalay para na isinisigaw ang interes at karapatan nating mga manggagawa. Hindi lamang po ng mga uring manggagawa, kundi pati ng mga migranteng manggagawa na nasa ibang bansa. Kaya ito yung kahit na hindi ito yung sinasabing OFW na makabagong bayani, ito yung buhay na bayani na talagang lumalaban para sa interes nating mga manggagawang Pilipino. Kaya maraming salamat sa iyo, Ka Jerome, at huwag ka magsasawa, ha? Every time na kami mga abala sa iyo, kaya alam namin nagigising ka ng maga sa dami ng obligasyon mo, pero lagi ka pa rin ready and available. Thank you very much. Thank you, Ka Jerome. Salamat See you po sa mga susunod na episode. Yeah, mabuhay po kayo. Mabuhay. Thank you po, thank you. Maraming salamat, Ka Jerome. Maraming salamat. Maraming salamat.